meron din nagsasabi na, we come from different generations, di ba? Pero sinasabi nila yung mga Gen Z daw, yan daw ang mas mga maraming obese and diabetic. Tama ba yun? So baby boomers generation, yun yung pinanganak immediately after the war. Yeah. So sabi nga natin, pag war, wala ka makain eh. Kaya tendency, yung mga pinanganak during the war, initially payat sila, walang makain eh. Kaso yun nga, after that, yung baby boomer time, yun na, nagsisimula na, dumadami na yung masaganang pagkain, mas relatively cheaper bumili ng pagkain. And then up until our time, no, mga Gen X, ganun na, sagana na rin sa mga unhealthy foods. So, naalala ko noon, usually iniinom natin soft drinks, iced tea. Ngayon, iba na. Ngayon, Milk mas tea. marami na, milk tea. So I guess in terms of diet, mukhang common pareho no in any generation, Gen X onwards, common yung mas madalas choose natin yung unhealthy diet kasi tendency nga sila yung relatively better tasting and relatively cheaper. Oh. And then Easy ngayon naman, accessibility rin. yes, Yeah. easily accessible. Ang problem lang siguro na nakikita ko bakit mas tumataas nga yung kaso ng diabetes sa younger ones, so the younger generation, is partly baka dahil nga mas kulang ngayon yung physical activity. So, mas sedentary kasi tayo dati, wala naman masyadong gadget, wala masyadong computer, At mga saka cellphone. walang Grab. Oo, Diba? laging brownout, Delivery. diba? Laging brownout, lalabas ka, wala kang choice. You go out, you play. Mga piko, ano pa ba, yung mga patintero. May PE pa tayo noon, physical Oo. education. So, taguan. And then yung ano yung Holen. sinelas na At tumbang preso. Yun. Tapos, you mingle with your other friend. And yun nga, nauso na yung mga Delivery. games, Oh my God. computer games, cellphone. Games, Lahat yeah. sila may cellphone. So, tendency ngayon, most of the time, nakaupo na lang. Yun na yung game nila. So, baka partly that's the reason why it also seems to be higher in the younger generation.